So pumirma siya mga kababayan ng Weaver para yung money trail ng mga transactions ng mga pera na binibigay sa kanya ni Sara at saka ni Digong para patunayan na totoo yung kanyang mga sinasabi. So, ito sigurado ang rason kung bakit natataranta yung kampo ng Duterte, lalo na po si Sara Duterte. At makikita ninyo mga kababayan kung paano magsalita si Madriaga, malayo doon sa affidavit ni Gutesa na mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa mismo. Po mga kababayan, pag-usapan natin po yung katatapos pa lang na hearing ni yung impeachment hearing kay Sara Duterte. So napanood siguro din ninyo, most of us nanood, matindi yung naging pasabog ni Ramil Madriaga. Talagang with that testimony, naintindihan na natin kung bakit ni isa sa mga abogado ni Sara Duterte at si Sara Duterte mismo ay hindi pumunta. Si Michael po, mga kababayan, pumunta doon hindi as abogado ni Sara, kundi as witness, mga kababayan, based doon sa sa naging invitation sa kanya. So nakita natin paulit-ulit na binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Sara Duterte, paulit-ulit na tinatawag yung kanyang palangalan, kaya lang siyempre wala naman talaga doon, walang plano na mag-appear. Pero siyempre para for the records purposes po, kailangan paulit-ulit na tawagin yung kanyang pangalan kung dumating na ba siya. Di ba mga kababayan, talagang wala. So ang tanong, kung walang bigat ito mga testimonies, lalo na yung kay Ramil Madriaga, ang tanong, bakit takot? At bakit biglang naging agresibo yung kampo ni Sara Duterte? Bakit finailan niya, mga kababayan, ng perjury case si Ramil Madriaga? Bakit naghingi ng TRO sa Quezon City Court yung kanyang asawang si Mans Carpio para pigilan ang paglabas ng records, ng kanyang financial records? Si Ramil Madriaga, matik pumirma po ng waiver. Ayan, waiver of bank secrecy and consent. Pinirma na agad, mga kababayan, ni Ramil Madriaga. Binibigyan niya ng consent yung House of Representatives para matingnan yung mga dumaan na milyon-milyong pera. Yan I hereby waive to the fullest extent permitted by law and in all rights to confidentiality, privacy, and secrecy over in all of my bank deposits, bank accounts, and bank transactions, including but not limited to savings, current, checking, as well as investment or other banking products held with banks and other financial institutions. This waiver covers accounts held solely in my name jointly with others and or beneficially owned by me insofar as disclosure is necessary to implement the authority granted herein. Accordingly, I hereby expressly authorize and give my full consent to the NBI, including its director and any duly authorized agents, investigators, and personnel to request, obtain, receive, examine, authenticate, copy, extract, preserve, and retain any and all bank information and records pertaining to me. This authority includes, without limitation, account opening documents, KYC documents, specimen signatures, account numbers, account status, balances, bank statements, passbook, and ledger records, transactions, histories, deposit and withdrawal slips, fund transfer, and remittance records, including
PesoNet, InstaPay, SWIFT, and wire transfers, checks, and check images, inwards, outwards, remittance details, bank certification, and debit memos, ATM debit card details, transaction logs, online mobile banking access, logs, to the extent maintained and legally closable in any related records or data kept by the concerned financial institutions. So pumirma siya mga kababayan ng Weaver para yung money trail ng mga transactions ng mga pera na binibigay sa kanya ni Sara at saka ni Digong para patunayan na totoo yung kanyang mga sinasabi. So, ito sigurado ang rason kung bakit natataranta yung kampo ng Duterte, lalo na po si Sara Duterte. At makikita ninyo mga kababayan kung paano magsalita si Madriaga, malayo doon sa affidavit ni Gutesa na mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa mismo. Hindi kino-coach mga kababayan. Di ba? Mahaba yun. Mas mahaba yan yung affidavit. May supplemental pa siya. Di ba? So makikita ninyo ang credible witness kaysa sa planted or paid witness. Kita ninyo mga kababayan ng pagkakaiba. Credible witness po si yung mga bank accounts niya, winave niya. You see? So talagang magkakaalaman na sa next hearing mga kababayan, lalo si Trillanes, ay siya susunod mga kababayan na magsasalita regarding sa SALN at tagong yaman ni Sara Duterte. Pinasubte na mga kababayan for April 22 hearing. So yung Madriaga affidavit mga kababayan, bakit ito delikado para sa mga Duterte? Ito po, dahil hindi ito anonymous source. Dahil hindi ito fake witness. Ito ay may detalyadong salaysay mula sa isang witness na hindi nagtatago. At hindi basta aligasyon mga kababayan. Napakabigat ng laman ng affidavit ni Madriaga. Kapag ang isang witness mga kababayan, isang tao naglabas ng isang sworn affidavit o pirmadong salaysay, may legal consequence kasi siya. Pwede siyang kasuhan kapag nagsinungaling. Pwede siyang makulong sa perjury. Sa bagay, nakakulong na din siya sa kasong kidnapping, si Madriaga. So, ibig sabihin, mataas yung risk sa kanya. So, dito pa lang, may presumption ng seriousness mga kababayan ng kanyang mga kwento. So bakit kinakatakutan ito mga kababayan ni Sara Duterte at ayaw niyang i-engage? Kasi po yung affidavit, detalyado, may timeline, may pangalan, may specific na mga plano, may operational details. So mahihirapan mga kababayan talaga. Lalo't kitang-kita mga kababayan ang bigat na mga claims ni Ramil Madriaga. So ito ang klase mga kababayan ng dokumento na ginagamit para mag-build ng kaso. Hindi siya aka-aka, kundi mga ebidensya siya. So ang pinakamatinding pasabog ni Ramil Madriaga, yung sinabi niya na Plan 2025. Ayon sa pirmadong sulat mga kababayan ni Madriaga na ating binasa sa previous video natin, noong 2021 daw, pumayag umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-running mate si Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi para magtulungan kundi para sa isang plano for a plan of retaking the presidency from BBM by year 2025. Ayon sa pirmadong sulat na inilabas sa social media at sa mainstream media ni Ramil Madriaga, at parte din siya mga kababayan ng supplemental affidavit. So pag sinuri natin mga kababayan yung sulat ni Madriaga, yung kanyang pasabog,
lumalabas na hindi pala siya simpleng political alliance, kundi isa siyang entry strategy, infiltration strategy mga kababayan para makapasok sa loob ng gobyerno at pagkatapos magte-take over. So ito ay malinaw mga kababayan na political engineering, manipulation ng constitutional limits. Isa siyang kalkuladong plano. Sa political science mga kababayan, tinatawag siya na internal destabilization from within power structures. So ayon mga kababayan sa salaysay ni Madriaga, layunin daw na mag-serve si Sara ng less than 4 years. Tulad ng nangyari mga kababayan bilang Pangulo after na i-take over ang posisyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng ginawa ni GMA kay Erap Estrada, para qualified pa siyang tumakbo sa 2028 presidential election. So malinaw siya po na political engineering at manipulation ng constitutional limits. So direkta mga kababayan na sinabi sa sulat ni Madriaga, kung tumanggi daw si BBM na bumaba, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered, tulad po ng impeachment, assassination, by poisoning, or any other means. So may legal at criminal implication siya. Hindi siya basta political issue lang mga kababayan. Isa siyang conspiracy to commit high crimes, threat to national security, grave felony under the revised penal code. At kapag may ganitong pahayag mga kababayan, hindi pwede itong i-ignore ng ating gobyerno. Malinaw yung plano, yung pattern ng destabilization, dagdag pa yung people power na iti-trigger daw, may participation daw yung armed forces at PNP, active at retired. Civil unrest, gagatungan nila, civil disobedience. So ito po yung textbook ng destabilization na sequence: social unrest, institutional weakening, military intervention, power takeover. Yun ang summary, mga kababayan, ng sulat na pirmado ni Ramil Madriaga na kanyang nirelease kahapon. Madaling sabi, isa po siyang structured plan, matindi na plano. Lalo yung assassination scheme at civil unrest. Isa siyang scheme of assassination of government officials na kung saan yun daw yung top priority. So yun ang pinakamatinding bahagi. Hindi siya simpleng banta. Ito ay targeted violence mga kababayan. State destabilization siya. Intent to create chaos. Ganon yung in-expose mga kababayan ni Ramil Madriaga. So sa batas, pwede itong pumasok mga kababayan sa treasonous acts, terror-related frameworks, at conspiracy. Na ang sabi mga kababayan, yung end goal po, kudita. So ayon mga kababayan kay Madriaga, magkakaroon ng social unrest at magiging daan ito po sa military coup. Na ang ibig sabihin, ang Palasyo Malacanang mismo, yung ating Pangulo, will be under siege. Diba, mga kababayan? Talagang trinay na nila yon. Hindi man nila tinatago. So ang ibig sabihin, direct attack, mga kababayan, yung plano nila to the seat of power. At saka yung pagpapahina sa presidency. So bakit po nagkakagulo ang kampo ng Duterte sa paglutang ni Ramil Madriaga? So dito po pumapasok mga kababayan yung pinaka-importante. Kung mahina yung affidavit po ni Ramil Madriaga, di mo kailangang mag-file ng perjury. Hindi mo kailangang humingi ng TRO. Hindi mo kailangang magpanik. Pero ang nangyari, nag-file ng perjury case, mga kababayan, di ba? Si Sara Duterte 2 weeks ago. So ang ibig sabihin nito, pilit nilang sisirain or sinisira yung credibility ni Ramil Madriaga. So classic legal strategy po siya. Attack the witness, not the evidence. And comes now mga kababayan, yung final na TRO, petition for a TRO ni Mans Carpio
sa Quezon City RTC para pigilin ang paglabas ng tax records. So lalo pong nagduda yung mga tao. Lalong nagiging malinaw na ayaw nilang buksan ang financial trail. Ayaw nilang masilip ang posibleng koneksyon sa pera. Sa batas, mga kababayan, kapag pinipigilan mo ang ebidensya, ang ibig sabihin niyan, may tinatago ka. Tingnan ninyo po si Ramil Madriaga. Kanina mismo, pumirma siya ng waiver sa kanyang mga bank accounts. So bakit po takot na takot si Sara Duterte sa testimony ni Ramil Madriaga? Kasi po hindi po siya simpleng whistleblower. Specific po yung kanyang mga claims. Yan po yung mga mabibigat na claims ni Ramil Madriaga. Naghatid daw siya ng mga duffel bags ng cash tulad ng sinabi niya sa kanyang affidavit kanina. 33 million hanggang 80 million deliveries, mall parking lots sa Mandaluyong, doon niya diniliver, Comedy Bar, Quezon City, 1 billion delivery, 1 billion pesos delivery gamit yung Toyota Super Grandia. So ang legal implication niya kasi posibleng money laundering ito, violation ng election finance laws, unreported campaign funds. Yung pondo possibly mula sa Pogo at saka sa mga illegal drugs. So yung direktang akusasyon galing daw sa Pogo operators at galing sa drug lords. So ito pa, kapag napatunayan siya, mga kababayan, narco-politics ang tawag dyan. Foreign influence funding, grave criminal liability. Tapos yung assassination plot laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos tulad ng sinabi niya doon sa kanyang sulat. So ito ang core ng affidavit niya, destabilization, overthrow, possible assassination. So lumalabas mga kababayan, hindi siya simpleng political rivalry. Isa siyang existential threat sa ating gobyerno at mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Idagdag pa yung issue sa magnetic lifters mga kababayan, yung sa droga na isinabit mga kababayan yung asawa mismo ni Sara, si Man Scarpio. So sa legal theory mga kababayan, bakit lumalabas yung kaso? Lumalakas yung kaso? Kapag kasi pinagsama-sama mo yung affidavit, financial allegations, operational details, multiple incidents, nagkakaroon siya ng pattern ng conduct mga kababayan. Sa batas mga kababayan, ito yung ginagamit para patunayan na hindi po siya isolated incident. May sistematiko siyang galaw. So sa political reality, takot hindi po tapang ang lumalabas ngayon sa kampo ng mga Duterte. Kasi po, kung walang basihan yung Madriaga affidavit, dapat hayaan mo lang yan. Hindi ka dapat gagalaw. Hindi ka magpapapansin. Pero ang nangyayari, ang ginawa ni Sara at ng kanyang kampo, mga kababayan, mayroon silang aggressive legal countermeasures. Nandun yung attempt na i-block yung mga ebidensya. Plus yung character assassination po. So ang ibig sabihin niyan, hindi nila kayang i-dismiss. Kailangan nilang pigilan. So ang pinakapunto mga kababayan, hindi na po ito usapan ng opinion, political bias or narrative. Usapan na po ito mga kababayan ng affidavit, ebidensya, testimony, at saka financial trail. Kaya napakabigat nito mga kababayan. At sa lahat ng ito, isa lang po yung lumalabas. Kapag masyadong maraming depensa bago yung investigasyon mga kababayan, tiyak na may kinatatakutan yan. So kung walang bigat, bakit po takot? Yan ang napaka-importanting tanong. Ayan niya, Mr. Maravillas yung sagot. Kasi po, ang affidavit po ni Madriaga, hindi lang po siya kwento. Posible po ito kasi na maging simula ng katotohanang ayaw nilang lumabas.